Mga kaibigan, welcome sa ating channel na ito, #WalkWithLan, kung saan hindi kami natatakot magsabi ng katotohanan kahit na maging epal tayo sa mata ng mga politiko. Ngayon tayo'y magtuon sa isang iskandalong nagpapababa ng ating mga dugo. Ang 100 billion pesos budget insertions sa 2025 national budget na kinumpiska ni dating Blue Ribbon Chair Panfilo Ping Lacson. Pero teka, sino ba talaga ang kontrabida dito? Si Lacson ba na parang sirang plaka na paulit-ulit na nagrereklamo? O si Senador Rodante Marcoleta na nagbibigay ng tunay na solusyon upang ipagbawal na ito ng tuluyan? Sa ilang mga minuto na ito, bibigyan natin kayo ng factual, in-depth na pagsusuri. Walang chismis, walang katibayan mula sa Senate records at news reports. Kung gusto nyong maging intellectually armed laban sa korupsyon, mag-subscribe na. Ngayon, hit that bell at mag-comment. Lacson, hypocrite o hero? Let's dive in. Mga kababayan, simulan natin sa basics para hindi maging lost ang mga baguhan sa politika. Ano ba ang budget insertions? Ito yung process o proseso kung saan ang mga senador at kongresista o sinasabi nating yung kapulungan, okay, ng mga mambabatas mula sa mababang kapulungan at sa mataas na kapulungan. Yan po ang House of Representatives at ang Senate. Okay? Habang pinag-uusapan ang national budget ng 2026 ay naglalagay ng mga kanilang pet projects. At hindi lang yan, hindi lang 2026, kundi pati nung mga nakaraang taon. Mga proyekto sa kanilang mga distrito o paborito nilang ahensya na hindi kasama sa original na proposal ng executive branch. Kasi po ang budget process nag-uumpisa sa Pangulo ng Pilipinas. Kaya by mid of July yata, nagbabalangkas na sila ng mga budget ng kanya-kanyang mga departamento. At yung mga departamento na yan, ipinapasa yan sa Department of Budget and Management. Okay? Pero, with the leadership of the secretary, pero syempre with the oversight of the president. Kasi ano niya yun, gusto niya magkaroon ng legacy projects kung baga. Hindi po ba? Kung i-compare natin kay ano po ba to, kay Pangulong Duterte, yung build. Sa tingin ko, yun po ang legacy project niya. Ganun din po ang bawat Pangulo. Kaya tingin natin, nag-uumpisa sa Pangulo ng Pilipinas. Okay. Pagkatapos niyan, no? Ito mga to, no? Dadalhin yan sa Kongreso, specifically mauna diyan yung House of Representatives. Okay, babalangkasin niya yan. Okay, pag naipasa na nila yan, yung mga congressmen and women na yan, babalangkasin nila yan. Titignan nila kung pwede silang maka under the table. Hindi, makasungkit ng mga proyekto, no? Pagtapos na po yan sa House of Representatives. Katulad po ngayon, tapos na po sila sa House of Representatives Naipasa na po yan sa third reading, kumbaga, no? Pagkatapos po nila, ipapasa naman po nila yan sa Senate, no? Pero habang nagbabalangkas si House of Representatives, pwede informally, pwede din naman na mag-hearing, no? Sa Senate, no? Yan po ay pinamumunuan ni Senator Win Gatchalian. Ito naman sa House of Representatives, pinamumunuan po yan ni Swansing, ng Nueva Ecija. Okay? Maliwanag po tayo dun Kaya pagkatapos po, no? Pagpasa ng third reading ng House of Representatives, dadalhin na yan sa Senado. Okay? Ganun din ang proseso. Magtatalakay yan. Pero mas maiksi na po kasi nakapag-hearing na sila Nakapag-hearing na sila, no? Informally. Pero formally, ayan, babalangkasin na nila yan, no? Ganun din. First, second, hanggang third reading. Pag naipasa na yan,
Ay, sorry. Sa plenary, no? After third reading, magple-plenary pa yan, no? So, pag plenary, kaya naipasa na yan, dadalhin na sa Senate. Ganun din. Magple-plenary din. Pag naipasa na yon, ngayon, ang gagawin nila, meron po tayong third Congress, no? Na tinatawag. Dati ko pang sinasabi yan. May third Congress po tayo. Yan po yung BICAM. Okay? O, yung mga BICAM na yan, kasama yung Senate at saka yung House of Representatives. Okay, iaano nila, i-consolidate nila yung mga ano, kunwari, sa ano na to, may flood control project, no? Eh bakit ganoon? Eh wala namang baha diyan. Something like that, ba? Binabalangkas-balangkas nila. Dapat po ganoon, no? Pagkatapos po noon, pag naipasa na sa bicameral, okay? Babalik po 'yan sa kanya-kanyang plenary, no? Plenary ng House of Representatives, plenary ng Senate, okay? Ipapasa na po nila yung BICAM version. Okay, nakuha? Nakuha po Okay, may House of Representatives version, may Senate version, i-consolidate BICAM version na, no? Okay. Ito po ang katotohanan. Baka yung pinopose ng Pangulo ay biglang ano na po 'yon, no? Baka halos wala baka wala na, no? Na-chop-chop na, nailipat-lipat na yung mga budget na ganito, Okay. Pagkatapos po noon, alright, pagkatapos po noon, ano na, no? Naipasa na sa kanya-kanyang plenary. Okay, ngayon, dadalhin po yan yung BICAM version sa Pangulo ng Pilipinas. Yun na po yung batas, no? Tinatawag natin General Appropriations Act or Bill, no? Yan, no? Ayan po talagang unang-unang batas talagang yan po ang batas na talagang major, kumbaga. Dadalhin yan sa Pangulo, no? Pag nakuha ng Pangulo yan, re-reviewin niya, ano to? Kaya po nagkakaroon ng veto. Nagkakaroon ng veto, binabalik, no? Hindi pwede yan, ganyan, etc. No? Ayun, yun po ang ano. Ay, nako. Ay, ngayong 2026, wala pang BICAM, no? Nagaano pa no? Nasa Senate pa lang, kung hindi ako nagkakamali, no? Okay, legit ba ito mga kaibigan? Oo. Ayon sa Constitution, silang may power of the purse. Specifically, yung House of Representatives. Pero, here's the witty twist. Parang sa pelikulang Oro, Plata, Mata. Ang maganda ay maaaring maging masama kung ginamit para sa personal gain. Sa 2025 General Appropriations Act, GAA, no? Umabot ng mahigit, biruin to, 100 billion pesos ang insertions ng mga senador lamang. Pero may nagsabi naman po, hindi naman po masama yan, no? Yan. Pag minority ka, tinatawag po daw na insertions. Kaya pag majority, tinatawag pong amendments. Pero ang taong bayan na dapat para sa flood control, education o health, biglang napunta sa mga ghost projects. Ano po bang ghost projects? Wala pong proyekto pero binayaran na hindi man lang natapos. Okay? Pag white elephant naman, may proyekto, hindi ginamit. Grabe, no? At sino ang nagbunyag nito? Okay? Si Ping Lacson sa isang interview noong September 2025 na nagsabing almost all senators may insertions. Yun naman pala no? Mula nung 2022 hanggang 2025, yung mga senador doon, banggitin. Hindi po ba? Sabi, kasi almost, all senators may insertions. Napabalita pa nga, may insertions daw si Senador Riza Hontiveros, di umano, no? At nagulat nga si Ping Lacson sa laki nito, no? Karamihan marked for later release, FLR ng Malacanang. Pero teka, Senator Ping, kung nagulat ka, bakit hindi mo inimbestigahan ito noon pa? In fairness to him, hindi pa naman siya senador ulit noon, di ba? Okay, parang ikaw yung detective na nagre-report ng crime pero hindi nagsusulat ng kaso. Okay, mga kaibigan. Ngayon, panoorin natin ang timeline. Noong August 2025, si Lacson pa ang nagreklamo kay Marcoleta na noong panahong niya bilang Blue Ribbon Chair na naghahanap ng away siya dahil nag-privilege speech si Lacson tungkol sa flood control anomalies. Habang ongoing ang hearing, nag-away sila tulad ng aso't pusa. Si Lacson, ang annoying dog na nagbabark sa taas. At si Marcoleta, ang crazy cat na nagmiyaw sa baba, no? Pero hindi po 'yon. Cryptic 'yon. Pero sa tingin ko po, yung sa bahay sa baba ay si Meow Meow ng Cavite, si Congressman Barsaga, batang-bata, di ba?
Ang aso naman sa taas ay si Marcoleta. Ito ay cryptic post na obvious naman ni Lacson noong October 2. Witty ba? Oo, pero shallow. Ito ang simula ng kanilang awayan na nagiging national issue ngayon. Bakit kayo nag-aaway? Imbestigahan na lang, idurugin, talagang sibakin ang mga congressmen na ito, no? Kung may senador, hayaan natin, no? Biruin mo yun, walang makakaso sa kanila. Lintik na yan. Ngayon, mga Kadeo style enthusiasts, let's get critical at intellectual. Si Panfilo Lacson ang tinatawag na Mr. Clean ng politika, na dating chief PNP at presidential candidate ay biglang naging whistleblower. Pero ano ba ang tunay na kwento? Noong September 8, 2025, pinalitan niya si Marcoleta bilang Blue Ribbon Chair. Dahil raw, si Marcoleta, not majority, isang move na parang kudita sa committee level. Bakit? Dahil inaakusahan niyang hindi objectives si Marcoleta sa probe ng 1 trilyong pisong nawawalang flood control funds. Pero teka, Senator Ping, ikaw ba'y hindi hypocrite? Una, aminin mo, may insertions ka rin ba in the past? Pero tingin ko, wala. Sa mismong statement mo, sinabi mong mag-i-insert ka ng budget para sa Anti-Money Laundering Council dahil kulang daw ito. So lahat tayo may dumi, pero ikaw lang ang naghuhugas ng kamay sa publiko. Pangalawa, ang inyong mga pahayag ay nagdudulot ng dibisyon sa Senate. Ayon sa iyong sariling pag-amin, not to burn the house down but to wake it up. Wake up call ba ito o publicity stunt para sa 2028 elections? Remember wala kang political ambition after 2031, sabi mo. Pero bakit parang nagbibuild ng image bilang anti-corruption crusader? Parang si Jose Rizal na nagmamadaling maging martir bago pa man dumating ang Spaniards. Pangatlo, factual breakdowns lang tayo, Sa hearings, inakusahan mo sina Senador Joel Villanueva at Jinggoy Estrada ng 600 million pesos insertions sa program funds para sa Bulacan projects with kickbacks. Pero hindi mo na maklear sila, At selective ang probe mo. Bakit hindi mo imbestigahan ang house insertions na mas malaki? At bakit protective ka kay dating DPWH, USEC, at saka mga diskayas habang inaakusahan mo si Marcoleta na protective rin sa kanya? Okay? Ito ang hypocrisy. Nagrereklamo ka ng abuse of power of the purse, pero ikaw mismo ang nag-a-amend ng budget para sa iyong pet causes. Engaging question, mga kaibigan, no? Kung si Lacson ang nasa lugar mo, tatanggapin mo ba ang kanyang moral high ground o tatawa ka na lang? Comment down below, mga kaibigan. Okay, si Lacson parang yung matandang tito sa family reunion na paulit-ulit na nagkukwento ng kanyang heroism sa EDSA. Pero hindi na nakikinig ang lahat. Nakakatawa pero nakakagalit dahil pera ng tao ang nakataya. Okay, mag-comment po kayo dyan sa baba. Paano nga ba nag-umpisa ang awayan nila? Ngunit mga kaibigan, sa gitna ng kaguluhang ito, may lumalabas na tunay na bayani without the cape. Walang iba kundi si Senador Rodante Rody Marcoleta, ang dating Deputy Speaker sa House at sugo ni dating Presidente Duterte. Bakit siya? Dahil hindi siya tumitigil sa away. Gumagalaw siya para sa pagbabago. Actually, noong October 1, 2025, nag-deliver siya ng privileged speech na nag-clarify ng role ng Senate sa insertions at nagtawag pa para sa total ban nito. Ito ang solusyon na hinahanap natin na hindi provide ni Lacson. Okay? Ipagbabawal na ang whimsical insertions upang maiwasan ang ghost projects at kickbacks. Okay, sa speech niya, mga kaibigan, binanggit niya ang offer kay Senator Soto ng DPWH, Yusek Cabral, para sa 2026 budget. Isang text message na damning proof of systematic
Systemic issue, ha? Hindi ba't ito ang intellectual approach? Hindi ito grandstanding, kundi legislative action. Si Marcoleta bilang dating Blue Ribbon Chair hanggang September 2025 ay nagsubpina kay Cabral kahit resigned na ito at nag-insist na resignation doesn't exempt from accountability. Ito ang fighting spirit, ha? Parang si Andres Bonifacio na hindi tumitigil sa pag-organisa sa katipunan laban sa kolonyalismo. Bakit favor natin siya? Una, objective siya, ha? Sa hearings, nag-object siya sa bias witnesses ni Lacson tulad ng engineer Alcantara na nag-akusa ng kickbacks kay Revilla, Villanueva at Estrada. Pero pinunto niya ang need for full evidence. Hindi ito assumptions. Pangalawa, naghahanap ka ba ng away? Sabi niya, isang job na nagpla-flash sa mukha ng veteran senator. Pangatlo, ang kanyang push para sa transparency sa Bicameral Conference Committee kung saan nagtatago ang real dirt ay game changer. Imaginein mo, ha, walang lihim na insertions, lahat audited publicly. Ito ang Marcoleta solution, hindi lang reklamo, tunay na reforma. Kung si Marcoleta ang presidente, ano kaya ang itsura ng budget process? Mas maayos ba o mas mahigit? Share your thoughts at subscribe para sa higit pang analysis dito. Para maging intellectual tayo, balikan natin ang history ng kaunti. Ang budget insertions ay hindi bago. Mula pa yan nung martial law era. Ginagamit ito para sa patronage politics. Si Lacson, dating anti-graft crusader sa PNP, ay dapat na mas maalam dito. Pero bakit ngayon lang siya galit? Compared to Marcoleta, bilang Duterte ally, siya ang nag-lead ng House probes sa Pharmaly scandal noong 2021. Walang insertions na involved. Puro accountability, mga kaibigan. Alright, ha? Si Lacson ay reactive. Si Marcoleta ay proactive. Parang chess game ito, mga kaibigan. Lacson ang nag-move ng pawn, Marcoleta ang nag-checkmate. Okay, mabilis na breakdown tayo. Kung na-enjoy nyo ang critical take na ito kay Lacson, like naman dyan at share nyo sa friends nyong galit sa korupsyon at subscribe na. Ang goal natin, mga kaibigan, ay 100,000 subscribers para sa mas maraming expose nito tulad nito. Sino sa tingin mo ang mas malinis? Lacson o Marcoleta? Comment down below. Balik tayo sa action. Okay, deep dive tayo, mga kaibigan, sa Senate hearing noong September 23. Okay, 2025. Nag-clash ulit sila tungkol sa state witness. Si Lacson ay nag-overrule kay Marcoleta para basahin ang affidavit ni Alcantara tungkol sa 600 million pesos insertions. Pero si Marcoleta, sa halip na mag-walk out, nag-motion para sa subpina kay Cabral. Isang move na nagli-lead sa pag-utos ng komite na magpakita siya kahit resigned. Ito ang detalye na hindi sinasabi ng mainstream media. Si Marcoleta ang nagpupush ng accountability habang si Lacson ay nagfo-focus sa sound bites. Okay, kung matutuloy ang ban proposal ni Marcoleta, mababago ang budget process. Walang higit sa vetted projects. Mas maraming transparency, pero kung mananatiling si Lacson sa limelight, lalabanan ng ego ang reforma, basahin ang Senate press release ni Marcoleta para sa full speech, link sa description. Si Lacson parang lumang budget, outdated at sobrang inserted na. Mga kaibigan, sa ilang mga minuto na ito, napatunayan natin na si Lacson ay mas maraming usok kaysa apoy, habang si Marcoleta ang nagbibigay ng tunay na solusyon laban sa insertions. Salamat sa panonood, mga kaibigan. Mag-subscribe na sa #WalkWithLan, i-like at i-comment para sa higit pang witty, intellectual na political analysis. Okay, ang next video natin, paano ba magiging zero tolerance sa corruption? See you at mabuhay ang Pilipinas!